Hello my dear Virgo. November 1 hanggang November 7, 2024 mga my dear Virgo general reading. Reminder mga my dear Virgo na ang gagawin natin ngayon na general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And humihingi ako mga my dear Virgo ng pasensya kung medyo pangit yung registered ng boses ko sa video, or hindi masyadong malakas or hindi masyadong energetic. Kasi meron tayong problema sa ating lalamunan. So, hindi ko siya pwedeng isagad, my dear, kasi baka mapaus tayo ng tuluyan. Okay? So, humingi po ako ng pasyensya ngayon pa lang. Okay? So, let's go tayo, my dear Virgo. November 1 hanggang November 7, 2024. Ang gagawin ko, my dear, ay kukuha ako ng cards sa bawat araw from November 1 hanggang November 7. Okay, so cut na natin to into 3. Teka lang, last shuffle pa natin. Ayan, cut na natin into 3. And let's start your reading, my dear Virgo. November 1. Okay, eto daw. The Nine of Sword. Okay. Energy ng Nine of Sword, my dear, medyo hindi maganda to, my dear. So, posibleng sa November 1, hindi ka makatulog. Ang dami-dami mong iniisip. Ayan. Posibleng mahirapan ka makakuha ng pahinga. Medyo, sabihin na lang natin, wala ka sa concentration dahil sa sobrang dami mong iniisip. Okay. Posible din, my dear, matagal kang makatulog, my dear, sa November 1. Okay? Baka abutin ka ng mga alauna, alas 2 sa madaling araw, o kaya parang hirap na hirap ka talagang makatulog dahil sa energy ng Nine of Sword, overthinking to, my dear. Okay? So, ang dami-dami mo lang sigurong iniisip, my dear Virgo, to the point na nakakaabala na siya or nakakaapekto na siya, my dear, para makakuha ka ng pahinga. Okay? So, first card natin is the energy of the Nine of Sword. November 1 yan. Let's go tayo, my dear, sa energy ng November 2. Sa energy ng November 2 is the energy of the Star. Nakukuha ko dito, my dear, yung energy ng surrendering. Okay? Nakukuha ko sa energy ng the Star yung pag-surrender mo, my dear. Posible nito, lahat ng mga iniisip mo, my dear. Okay? Lahat ng mga iniisip mo, lahat ng mga gumugulo sa isip mo, lahat ng mga problema mo, my dear, yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo, na nagdudulot, my dear, para hindi ka makapag-focus, hindi ka makapagpahinga. Nakukuha ko, my dear, dito sa dalawang card na to, especially November 2, na sinosurrender mo, my dear, lahat sa ating buong may kapal. Itong mga problema, itong mga iniisip mo, my dear. And at the same time, sa energy ng November 2, nangingi ka rin ng guide. Okay, nangingi ka ng guide dito, my dear. You are praying, you're asking for guide, you're asking for a sign kung anong gagawin mo, my dear. Yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Talagang nagdadasal ka talaga ng taimtim, my dear. Okay. Let's go tayo sa energy ng November 3. Ito, may nakaano dito, may nakaangat. Ito. November 3 is energy of 8 of Pentacles. Posibleng yung problema ay may kinalaman sa energy ng pinansyal or may kinalaman sa energy ng work. Pero, sa energy ng November 3, you are manifesting. Parang kang nagre-ritual dito, my dear. Yun na nakukuha ako dito. Parang nilalagay mo, my dear, lahat yung 100% mo, my dear, dun sa isang bagay. Kumbaga parang nandun tayo sa November 2, pinapaubaya mo na, my dear, nanghingi ka ng sign. Pero, ang energy kasi ng November 3 is energy ng work. Ibig sabihin, parang posibleng ang November 1, my dear, ay nagdudulot sa'yo ng parang hindi ka makapag-desisyon, sabihin na lang natin, nag-overthink ka, daming gumugulo sa isipan mo,
Tapos November 2, nagpe-pray ka, pinapaubaya mo na. And then, yung energy ng November 3, parang nagpatuloy ka na doon sa kung ano man yung eksena na yun, my dear Virgo. Kung may kinalaman sa energy ng work, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, parang nagpatuloy ka na, nag-go ka na doon sa energy na yun. Hindi ko masyadong clear pa, my dear, kung ano nangyayari. Pero sa energy ng November 3, nagpatuloy ka daw, my dear. Okay? So, dito sa tatlong card na to, maliwanag, my dear, na parang mayroong nangyayaring tension sa loob ng pera or pinansyal. Posibleng sa trabaho, paano pumasok yung usapin ng pinansyal, paano i-manage yung pinansyal, posibleng yung pera, my dear, ang nagkukos din ng pag-overthink mo or dahilan kung bakit hindi ka nakakapagpahinga kasi nga yung mga problema, posibleng yung mga problema na yan ay may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero ang nagpaganda lang dito, my dear, is yung energy ng star. Kasi dinadaan mo siya sa prayer. Pinapaubaya mo siya sa ating buong may kapal, my dear, na parang bahala ka na po sa akin. Parang gano'n na nakukuha ko. So, sa energy ng November 3, you are in action, my dear Virgo. You are in action. Back to work ka ulit. Very professional yung energy. You are working on yourself. Talagang nilalagay mo na lahat doon and then talagang nagtitiwala ka na lang sa ating buong may kapal na, 'di ba? Bahala ka na po sa akin. Parang ganoon na nakukuha ko dito, my dear. Okay, let's go tayo sa energy ng November 4, my dear Virgo. Energy ng November 4. Okay, may nakaangat dito. Eto. Gustuin ko man sana, my dear, yung jumping card. Kaso ang problema kasi sa jumping card, minsan kasi more than one yung nahuhulog. And gusto ko sana, bawat isang araw, isang card lang. Okay? This is the energy of the Two of Swords, my dear. Okay? So, ang nararamdaman ko sa November 4 is, parang una kailangan mo gumawa ng desisyon. Pero yung paggawa mo, my dear, ng desisyon sa November 4 is, hindi siya dapat apektado ng iyong emosyon. Kumbaga parang gagawa ka ng desisyon kasi ito yung tama. Parang ganun ang nakukuha ko, my dear. So, from November 1 hanggang November 3, may tension dito, my dear. Pero, ikaw lang ang nakakaalam ng tension na yun kasi ikaw lang ang nakakaramdam ng Nine of Swords. Pero pagdating na November 4, kinakailangan mo na daw gumawa ng desisyon. At yung desisyon na yun, my dear Virgo, ay hindi pwede nang dahil sa awa o dahil naaawa ka dun sa tao o dahil kailangan ka ng tao o dahil pamilya kami o dahil asawa ko siya o dahil kaibigan ko siya. Gagawa ka daw ng desisyon, my dear Virgo, nang dahil yun yung tama. Yun yung makakabuti para sa lahat. Okay? So, November 4. Sa connection ng November 3 at saka November 4, posibleng may kinalaman sa usapin ng pinansyal, posibleng malaking pagbabago na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, posible din, my dear, pagpapalit ng trabaho, pwede din, okay? Or pagkat ng isang energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, yun ang nakukuha ko. Pero pinakamaliwanag dito is parang may kinalaman sa usapin ng trabaho. Pero pwede din, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or kung ano man yung bagay na nangyayari na tension na nangyayari sa loob ng pinansyal or work. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Kompletohin na natin. Let's go tayo sa November 5. Energy ng November 5, my dear Virgo. Okay? The King of Pentacles, okay? Sa energy ng King of Pentacles, stable na energy. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Napakaganda ng energy ng November 5. There's a tendency makareceive ka ng good news na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Posibleng dahil yon sa desisyon na ginawa mo ng November 4, my dear. To the point na meron kang blessing over here sa King of Pentacles. Okay? Parang confirmation, my dear, ang November 5 na pagsampa, my dear, na November 5, magiging okay na yung usapin ng pinansyal mo dahil nakagawa ka na ng desisyon. This is a confirmation, my dear, na yung pressure na nangyayari sa'yo from November 1 hanggang November 4 is na-overcome mo na siya by November 5. Okay?
Kasi pag ibaba ko yan siya dyan, my dear, it is a confirmation, pag pinagsama-sama ko yung energy niyan, na kung ano yung dinadasal mo nung November 2, is, na ano siya, na grant siya, my dear. Ibig sabihin, pinakinggan yung dasal mo. And, ano siya, parang nag-manifest siya ng November 5. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear. Kung ano tong stress at pressure mo ng November 1, my dear Virgo, mag-e-end siya ng November 5. Kasi this is a very stable na energy. Kasi kanina pa tumatakbo, my dear Virgo, yung issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Hindi ko alam kung anong desisyon na ginawa mo noong November 4, pero kung ano yung desisyon na ginawa mo noong November 4, nagdala siya sa'yo ng King of Pentacles na energy. Okay? So let's go tayo, my dears, sa November 6. Eto daw. Energy ng November 6 is the Three of Pentacles. Okay? So, posible din, my dear, sa energy ng Three of Pentacles, may tutulong sa'yo, my dear. Meron mga energy na gustong tumulong sa'yo, my dear, sa November 6. Merong energy, my dear, na lumalabas na parang hindi siya tao. Parang it's a form of spiritual guide, my dear. Parang bababa ang iyong mga guides, my dear. Baka posible din, my dear, na baka may ganun ka na energy, na meron ka mga spirit guides, or nasa tarot ka rin, or meron kang, parang ganun. Parang meron kang spirit guide. Hindi ko ma-explain. Pero itong Three of Pentacles na to, ay energy, my dear, na merong tutulong sa'yo or merong magbibigay ng help sa'yo, my dear, in a form of spirit. Parang ganon. Form of spirit siya, my dear. Yung lahat ng nangyayari nung November 2 na pagdadasal mo, paghingi mo ng tulong, pag-surrender mo ng lahat ng stress mo, hindi ko alam kung sinong kinausap mo nito dito, my dear, pero ang bilis niya mag-response. Sobrang bilis niya mag-response, my dear, kasi your angels, your guide is actually sending you some help. May mga tumutulong sa iyo, my dear. To the point na nandito tong November 3, dito ako nakakuha, my dear, ng energy na parang may mayroon kang something. Okay? Hindi naman to lahat. Of course, this is a general reading, my dear Virgo. Pero kung makikita mo kasi si Eight of Pentacles, para siyang nagre-ritual. Parang meron kang ginawang something. Baka naman kasi, my dear, yung iba sa inyo ay kinausap lang ninyo, 'di ba? Parang kinausap lang ninyo yung spirit na yon or something, ang ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa. Pero baka naman kasi yung iba sa inyo ay mayroon ding ginawang hocus-pocus, 'di ba? May ginawang something. Okay? Pero, November 4, makakagawa ka ng desisyon, and then, very stable yung energy, very positive ng November 5, posibleng makareceive ka rin, my dear, ng pera sa November 5, or very positive na energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal sa November 5, connected sa energy ng Nine of Swords, okay, na iniinda mo nung November 1, sa energy ng Three of Wands, you will be receiving help, my dear. Pero hindi ko siya nakukuha na parang energy ng tao, parang form of spirit or spirit guides or gabay mo, yun ang nakukuha ko, my dear. Pero pwede din namang tao. Pero ang una ko kasi nakuha, my dear, na energy is energy ng spirit. Okay? Parang spirit guide mo. Okay? So, let's go tayo. Last na araw, my dear. November 7. My dear Virgo. Okay, eto daw. Sabi ng iyong November 7 ay the Six of Swords. Energy of moving on. Pero ito kasing Six of Swords na to is related sa energy ng rescue. Diba? Bisaya man, the rescue. Diba? Rescue, no? Kasi kung makikita mo, my dear, dito sa Six of Swords, pakititigan, parang galing siya dito sa palubog na parang boat. Okay? Parang palubog na boat, and then parang may nag-rescue sa kanya, nangingilabot ako. And kung makikita mo, parang may malaking shadow, parang may dalawang tao, parang may malaking shadow figure over here na nililigtas ka niya, my dear, dun sa isang sitwasyon.
Okay, yun ang nakukuha ko dito. Very powerful na reading, my dear. Very powerful na reading. Okay. Bottom deck of the card is the Ace of Pentacles, energy of blessing, energy of new beginnings, success. Okay, yan ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, meron ka ditong Empress, energy of growth and maturity, growth and maturity, improvement, Emperor, energy of power, and the Ace of Pentacles. Okay, energy of blessing. My dear, from November 1, actually parang nararamdaman ko, my dear, na November 1 hanggang November 3, talagang matindi talaga yung problema mo. And there's a tendency, my dear, na yung sleepless night, out of focus, out of concentration, malala lang talaga siya ng November 1 or bago pumasok ang November 1. Pero to the point na parang meron kang ginagawa ng November 2 at saka ng November 3, okay, na parang nag-trigger sa mga spirit guides mo para bumaba at tulungan ka para makagawa ka ng desisyon. Parang gina-guide ka, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? I'm so excited, my dear, with your November 8 hanggang November 14 na reading. Okay? I'm so excited. Gusto kong makita ko ano nangyayari sa'yo. To the point na parang ni-rescue ka, my dear, ng something. Nakita mo yung star dito, my dear? Nakita mo yung star na yan? I think eto yan siya. Tingnan mo, halos parehas ng color. Very, very same. Okay? I think parang siya yan. Ni-rescue ka niya, my dear, sa isang sitwasyon na napakahirap. And marami sa inyo siguro, my dear, ay makakagawa. Yung decision making ang nakakaproblema sa inyo, my dear. Okay? And you will be receiving help galing sa iyong mga spirit guides. So that is very, very nice, my dear Virgo. Okay? So, my dear Virgo, yan ang reading mo sa iyong, para sa iyong November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear Virgo, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!